Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo Birada ko. At syempre sa ating patuloy mga minamahal ko mga kababayan, ipag-uusapan muna po natin sa araw na to muli si Robin Tanga, yung kaisa-isang aso, kaisa-isang aso o tuta ni Digongyo na talagang ubod ng tanga. Kaya kung naging aso talaga itong hayop na to, ito na yung pinakabobong asong askal na naging senador, no? Okay, pero bago lahat, batiin muna po natin yung ating minamahal at ginagalang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, syempre, ang ating mga minamahal na Epifanio supporters, Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan natin sa abroad na lagi po natin nakakasama. Sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Birada ko. Okay mga kababayan, sa araw pong ito napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito'y tungkol po sa nagiging galawan po ng ating mga kalaban. Alam nyo halatang halata na po, obvious po na talagang nangangamba itong si Robin Padilla na hindi manalo yung mga kandidato nila na sa pagka-senador. Kasi daman-daman nila na talagang dahil nga sa nawala na yung pinakaulo nila, ayun, magmula sa katawan hanggang sa buntot, sungay, di ba? Wala na, talagang nangangamba sila. Kasi akala ni Robin, habang buhay, sila ang maghahari, sila ang magwawagi, amo niya pa rin yung, di ba? Amo pa rin niya yung mag-aala Saddam. Akala niya yung amo pa rin niya yung magiging ala Hitler. Akala nila habang buhay na lang ganon. Hindi, lahat may katapusan mga kababayan. Kaya nga natatawa ako dito kay Robin Padilla. You know why? Robin Padilla thought his master would rule forever. He did not know that everything has an end, di ba? Dapat alam niya yun, na hindi lahat ng araw, hindi lahat ng pagkakataon sa kanila. Di ba? Ewan ko pa sa tukmol na tong hayop na to, bakit ganito yung ano nito, yung kumbaga, hindi nag-iisip ng mabuti, di ba? So, ewan ko lang pag nakita na siguro niya na laglag na talaga yung amo niya, ewan ko lang kung ano ang gagawin ng tukmol na ito. Ano Robin, sa palagay mo, tama ba ako? Kasi kilalang kilala ka sa pagiging balimbing mo di ba? Maybe later in a few days, I'll just find out that you've already supported PBBM. But that's still good because you're in the right place. Di ba? Mas mabuti na lang din naman kung sakali mang, di ba, at least nasa magandang siya, nasa tamang daan siya, o hindi siya nasa demonyo kumakampi, di ba? Pero sa ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, medyo nakikitaan ko pa naman siya ng lakas ng loob na sumuporta kay Digongyo kasi, di ba? Kasi medyo alam naman natin, medyo ginagamit nga nila yung nangyari ngayon na pagkakadakip dito kay Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Robin Padilla, pero sa tingin ko, ako kasi tulad ng sinabi ko, di ba? Kilalang kilala kita, Robin Padilla. Kilalang kilala ko yung mga galawan mo. Kaya maaaring mangyari talaga yung sinasabi ko. Robin Padilla? Maybe it's because your boss is no longer strong among Filipinos. So, you should change your path again, Robin Padilla. Di ba? Kilalang kilala ko laro mo Kilalang kilala ko yung galawan mo Lalong-lalo na, di ba? Turong-turo to, aral na aral to kay Digongyo. Lalo na kay Bongo na isa ring gagong katulad niya, di ba? Pero alam nyo, kahit hindi ko siya nakikita ngayon, pero alam kong nasa isip niya ngayon Siguro, nag-iisip na siya kung anong gagawin niya para ligawan ng ating mahal na Pangulo. Kasi alam niyo naman to, kapit to kuto si Robin Padilla kung saan yung malakas, dun siya, di ba? Nalimutan yata niya yung kasabihan, di ba? We have a saying that not only seasons are summer, there is also rainy season. Di ba?
Yan ang kasabihan eh. Pero wala tayong magagawa, tanga talaga to eh. Sabi ko nga, hindi lahat ng panahon ay tag-araw. Meron din panahon na ng bagyo. O hindi laging bagyo, hindi laging tag-ulan, hindi rin laging tag-araw. Yan ang hindi inisip ni Robin Padilla. Akala niya laging Pasko sa madaling salita, di ba? Pero para hindi masyadong masaktan yung damdamin ng ating mga kalaban, para hindi na kayo umasa, ako pinapasiuna ko na sa inyo Kayong lahat ng mga inendorso ni Digongyo, lahat kayo laglag. Lahat kayo laglag, kayong lahat hindi mananalo. Bakit? Kung may manalo man sa inyo, siguro dahil sa, alam naman ninyo, kalaban natin ang ginagamit, pera-pera Pero ganun pa man, kahit pa may makalusot sa inyo, pero natitiyak ko sa sarili ko na karamihan sa inyo hindi makakapasok at hindi mananalo sa madaling salita. Dahil ayaw ng mga Pilipino na magkaroon pa ng mga politikong may koneksyon kay Digongyo na traidor sa bansang ito. Ayaw na ng mga politiko ayaw na ng mga Pilipino na mga politiko may koneksyon sa mga taong traidor sa ating bayan. Ayaw na nila ng isang politiko, ayaw na nila ng mga politiko may koneksyon kay Digongyo, na may koneksyon sa mga taong katulad ni Michael Yang at ni Alan Lim na natuklas ang mga drug lords. Di ba? Ayaw na ng mga Pilipino ng mga trapong mga politiko na may koneksyon kay Digongyo na kung saan ay meron ding koneksyon sa mga illegalistang mga Chino na gumagawa ng mga hindi magagandang gawain sa bansang ito. Yan po ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan, lalong-lalo na sa inyo mga senatorial candidates ng PDP DAPA. Huwag nyo nang pilitin. Dahil kahit anong gawin ninyo, hindi na kayo mananalo. At walang mananalo sa inyo. Lalong-lalo ka na Philip Salvador, yung malaking mata, yung mukhang bakulaw. Di ba? Hindi mananalo yung tukmol na yan. Itaga nyo sa bato. Lalong-lalo na yung ito, tignan nyo tong picture na to. Di ba? Ano ang nakalagay dyan? Mapapansin po ninyo mga kababayan, ang nasa gitna po ng karatulang yan ay si Kibuloy, yung rapist, yung nagpapanggap na son of God, na kung saan nagpapanggap din na makapangyarihan, na kung saan nag-angkin na sa kanya ang buong mundo, sa kanya yung mga kaluluwa natin. At ang sabi pa nga niya, ang hindi daw dumaan sa kanya, hindi maliligtas. Kahit ang mga iglesia ni Kristo, walang kaligtasan yan. Bakit? Hindi dadaan kay Kibuloy Nakita nyo kung gaano kasira ulo kagago yung reliyon ng iglesia ni Kristo? Sabi nila, hindi daw sila makikisama sa politika. Pero dahil sa politika, bagamat alam nila na itong si Kibuloy ay mapagpanggap na Diyos-Diyosan, anong ginawa nila? Ni hindi na pagsabihan ng iglesia ni Manalo. Si Marcoleta na, Marcoleta, huwag ka dyan. Maling tao yung sinasamahan mo. Maling tao yung sinasamahan mo. Mapagpanggap na tao, yang si Kibuloy. Hindi totoong Diyos yang sinasamahan mo. Pero bakit walang palag yung iglesia ni Manalo? Tanong ko sa inyo, bakit walang palag? Kasi naniniwala yata sila na son of God nga talaga itong si Kibuloy. Ganyan kagago, kasi raulo, katarantado yung leader ng o baka naman, di ba? Siyempre magkapareho naman sila. Magkapareho silang kulto hindi nakataka-taka. Di ba? Na ang KOGC at ang Iglesia ni Cristo magkasundo na ngayon. Kasi kung nasa katinuan pa yung leader ng Iglesia ni Cristo na si Manalo na naging Iglesia ng Diablo na ngayon, hindi niya pahihintulutan na sumama si Marcoleta dyan sa PDP laban na kung saan nandiyan yung isang mapagpanggap na Diyos, anak ng Diyos, na nagsasabing hindi dumaan sa kanya walang kaligtasan.
Di ba? O anong sabi niya dati sa Iglesia ni Cristo nung hinahamon siya ng debate? Ba't pa ako makikipaglaban sa inyo na sa akin na ang katotohanan? So pinamumukha lang niya na wala sa Iglesia ni Manalo ang katotohanan kundi na kay Kibuloy. O baka naman kaya dahil totoo yung sinasabi nito ni Kibuloy, kaya pumapanig, sumasama na pinahihintulutan na ng Iglesia ni Manalo na sumama yung mga membro nila. Putang ina, kagaguhan, katarantaduhan talagang ginagawa ng Iglesia ni Manalo. Pagka yung membro nila nag-asawa ng hindi nila kanib, tinitiwalag nila. Pero itong mas malupit. Ha? Itong mas malupit. Hindi nila kareliyon. Kalaban nilang mortal pagdating sa doktrina. Pero tingnan nyo, dahil lang sa politika. Politika lang pala eh. Ha? Politika lang pala ang makakapag-inganyo sa mga Iglesia ni Manalo para, 'di ba? Makasama nila yung mga taong katulad ni Kibuloy. Paano mananalo 'yan? Sige nga, kahit pa lahat ng Iglesia ni Manalo tumulong para manalo si Kibuloy, hindi mananalo 'yan. Dahil unang-una, yung sinusuportahan ng Iglesia ni Manalo, isang rapist, ha? Isang mapagpanggap, at hindi lang mapagpanggap, mapanglait sa tunay na Diyos. Mas matindi to kay Digong pagdating sa kasalanan patungkol sa pinaka-mortal na kasalanan dahil inangkin niya na sa kanya ang lahat ng kaluluwa ng tao. Sa kanya ang lahat ng buhay ng tao. Sa kanya ang buong mundo. Talo ang Iglesia ni Manalo. Siguro dahil nga sa sinabi ni Kibuloy na sa kanya ang mundo, sa kanya ang buong universe, sa kanya lahat. Kaya siguro ganun, dumidikit na yung Iglesia ni Manalo kay kumakampi ng Iglesia ni Manalo kay Kibuloy dahil baka naniniwala na sila na ito nga si Kibuloy ay talagang nagmamay-ari nga ng lahat sa buong mundo. Diba? Tingnan yung malaking katangahan na yan. Ito pa, sino yung nasa tabi ngayon ni Kibuloy? Si Bato de la Rosa, number 22 yung gago. Number 22 yung gago. Paano natin iboboto ito gayong hindi naman talaga to nagserbisyo sa mga Pilipino kundi kay Digongyo. Katulad yan ni Bongo. Itong gago na ano na rin na to. Naku, hindi yan mananalo mga minamahal ko mga kababayan dahil alam naman natin ilang taon naging senador si Bongo pero sino yung pinagsilbihan niya? Kanino siya mas naging alipin? Kay Digongyo o sa mga Pilipino? Malinaw na sa mga diablo siya naglingkod katulad ng mga addict, ng mga drug lords, mga, diba? O higit sa lahat sa amo niyang kay Digongyo. Hindi siya nagserbisyo talaga. Tingnan niyo naman, bihira lang makita yan sa pagka inutusan lang ni Digong, punta ka doon, makipag ka, ganito, ganyan. Pagtanggol mo yung organisasyon natin, pagtanggol mo yung sindikato natin, nandoon lang si Bongo. Diba? Yan ang katotohanan mga kababayan. Okay, bumalik tayo dito kay Robin Tanga, no? So, bilang siya yung presidente ng PDP DAPA, talagang nangangamba po tong taong ito, no? Kasi alam naman natin na ang inaasahan talaga nito yung kanyang amo na mayroong bilyon o bilyones. Ang inaasahan niya, yung amo niya. So, ganun pa man, dahil wala na nga yung amo ninyo, tanggapin nyo na sa sarili ninyo. Huwag nyo nang ipursige pa yung mga sarili ninyo. Lalong-lalo na yung mga kasama ninyo, hindi naman kilala yan. Wala ngang nakakakilala yung mga pinambabato yung mga senador. Mukhang mga durugista din mukhang mga sakim sa pera at kapangyarihan yung mga pagmumuka. Hindi pa nakaupo, halatang-halatang takam na sa pera, mga kababayan. Pero ganun pa man mga kababayan, patuloy po tayong aantabay at lagi po tayong magsasalita dito sa ating programa, alang-alang po sa mga Pilipino at taga-subaybay po natin maging sa ating mga kaisa na nakikipaglaban po para po sa katotohanan, kasama po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at siyempre ng ating minamahal House Speaker Martin Romualdez at ng lahat ng mga politikong tapat sa kanilang mga tungkulin. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po, nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.